Kung gusto mong malaman kung gaano nakalakas ang dala ni Alex Ayala sa buong mundo, hindi mo na kailangang mag-isip pa ng matagal. Hindi pa siya nakakalaro. Hindi pa siya nakikita sa court. Pero ang isang bagay na hindi pa nagagawa ni Roger Federer, ni Rafael Nadal, ni Novak Djokovic, tatlong lalaking may kabuuang 66 na Grand Slam titles, ay nagawa na ni Alex Ayala bago pa man siya tumapak sa Canadian soil. Ang Wednesday night session sa Toronto ay sold out dahil sa isang tao lang, si Alexandra Ayala. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa eksaktong nangyari. Ang National Bank Open sa Toronto, isang early round weekday match na normal lang na kadalasan ay nakakaakit ng ilang daang casual fans sa isang mainit na gabi ng tag-init. Pero nang inanunsyo ng mga organizer ang opening match ni Alex Ayala sa slot na iyon, nabenta agad lahat ng ticket. Sinabi ng isang source na may malalim na kaalaman sa ticketing data na Wednesday night is sold out in Toronto because of Alexandra Ayala. Only Serena has done that in the last 20 years. Si Serena Williams lang. Hindi si Federer, hindi si Nadal, hindi si Djokovic. Ngayon, ihambing natin ito sa huling beses na ganito karami ang nagpuntahan. Noong 2022, inanunsyo ni Serena Williams ang kanyang pagre-retiro sa isang Vogue article. Nawala sa katinuan ng Toronto, 12,500 katao ang pumasok sa loob ng stadium. 5,000 pang tao ang nanood sa outdoor screens dahil hindi na kayang tanggapin ng gusali ang lahat ng gustong pumasok. Iyon ang paalam ni Serena. Ito naman ay pagsilang ni Ayala. At heto ang pinakakakaiba. Ranked ika-20 lang siya sa mundo. Wala pang Grand Slam title. Hindi pa naging world number 1. Pero nagbibigay ng gate revenue na katumbas ng isang legend. Hindi biglaan itong naganap. Buong buwan itong nabubuo. Sa Australian Open noong Enero, inilagay ng mga organizer ang kanyang first round match sa Court 6. Isang maliit na outside court na 1,500 lang ang kapasidad. Libo-libong tao ang bumaha sa grounds. Umabot pa ng daan-daang metro ang pila. Kinailangan pang paglinawan ng security ang lugar dahil sa dami ng tao. Kahit si Martina Navratilova mismo ay nagsalita publicly na kailangang mag-isip ang mga organizer kung saan nanggaling ang mga manlalaro at kung sino talaga ang dumadalo. Ngayon, pag-usapan natin ang online engagement niya. Ang press conference ni Ayala bago ang tournament ay nakakuha ng 171,000 viewers online. Si Carlos Alcaraz, 29,000 lang. Si Coco Gauff, 29,000 lang. Si Aryna Sabalenka, 9,000 lang. Sa edad na 20, siya na ang pinakapinapanood na manlalaro sa buong Australian Open kahit hindi pa siya nanalo ng isang set. Sa Dubai, naririnig pa ni Jessica Pegula ang mga fans ni Ayala mula sa loob ng kanyang hotel room. Sa Wimbledon, kung saan halos imposibleng makakuha ng ticket, nakita niya ang kanyang sulok ng stands na puno ng Philippine flags. At sa Washington, inihayag ng tournament chairman na si Mark Ain na 80% ng lahat ng ticket inquiries ay tungkol lang kay Ayala. Ngayon, sumapit tayo sa Toronto at ang lungsod na ito ay hindi lang basta lungsod. Ang Greater Toronto Area ay tahanan ng mahigit 250,000 Filipinos. 62% ng buong Filipino-Canadian population sa buong bansa. Ang Ontario mismo ay may tinatayang 363,000 katao ng Filipino descent. Kaya nang lumabas ang pangalan ni Ayala sa entry list, hindi na lang ito naging isang sporting event. Ito ay naging homecoming. Dahil ang totoo, hindi lang tennis ang kwentong ito. Isang diaspora, mga nurses mula sa Birmingham, mga engineers mula sa Berlin, mga estudyante mula sa Melbourne, mga pamilya mula sa Toronto. Lahat kalat sa buong mundo, pero mahigpit na nakadikit sa bahay. Sila ang naging kanyang unofficial traveling fan base. Saan man siya maglaro, lalabas ang isang bandila. Susundan ng isa pa, tatambulin ang mga tsante sa Tagalog, at magbabago ang buong atmosfera na bihirang ma-feel sa buong sport. Sinabi mismo ni Mary Jo Fernandez
She brings a whole new demographic and crowd to watch our sport. Sinabi naman ni Andy Roddick, this is a movement within tennis that didn't exist a few years ago. She's attracting fans in the most committed, passionate way. At si Ayala mismo, nang tanungin siya matapos manalo sa Washington kung ano ang pakiramdam ng maging ganito kasikat, hindi niya pinag-usapan ang kanyang sarili. Nire-redirect niya ang tanong. Sinabi niya, "Salamat kabayan." 2 salita lang, pero mahalaga ito sa kanyang mga fans. Ngayon, habang pinoproseso pa ng mundo ang Washington, titulo, panalo laban sa Olympic gold medalist, defending champion at world number 3. Kagabi lang niya natapos ang final laban kay Jessica Pegula, na dinalawang beses na nasuspend ng ulan at kidlat. Tinapos niya ito noong Lunes ng hapon. 70 minutes na flight pagkatapos papuntang Toronto. Time zone adjustment, media obligations, recovery, practice. Nang tumapak siya sa Canadian soil, 5 na siyang laro sa loob ng 5 araw, kasama ang isang final na tumagal ng 2 araw, na may halos 24 na oras lang para mag-reset bago ang susunod na laban. Ganoon karahas ang buhay ng isang professional na tennis player. Walang parada, walang oras para maghinga sa iyong ginawa. At sinabi niya pagkatapos ng Washington title, I think I ended the tournament in better shape than I started. 12,500 na upuan. Lahat sold out. Isang stadium puno ng bandila, ingay at paniniwala. Handa nang sumabog sa sandaling siya ay lumabas sa tunnel. Ang 250,000 Filipinos ng Greater Toronto Area hindi lang bumili ng ticket. Bumili sila ng isang kwento. Isang kwentong nagsimula sa mga courts ng Manila at ngayon ay umabot na sa pinakamalaking entablado sa sports. Si Alex Ayala ay hindi isang farewell tour. Hindi siya isang legend na nagpapaalam. Siya ay 21 anyos lang, bago pa lang siya sisimulan. At malalaman ng Toronto kung ano ang eksaktong ibig sabihin niyan. Excited ka ba sa laro ni Alex Ayala sa Toronto? Kumusta ang pakiramdam mo bilang Pilipino na makita siyang binibigyan ng ganitong pansin sa buong mundo? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod na balita.